I'm nawala ko nung napansin ko na medyo mahina ako sa eskwelahan nung ako ay nasa elementary. Ma'am, what is learning disability? Okay, learning disability is the problem the students encounter in acquiring knowledge. Nagkakaroon ng difficulty sa pag-intindi, understanding, saka sa learning ng mismong estudyante. What are the categories of learning disabilities? Okay, so pag sinabing learning disability, meron tayong tatlong pinaka-main category. Una, tinatawag natin itong dyslexia. Ito yung madalas natin naririnig dahil ito yung pinaka-common sa lahat ng categories. Pag sinabing dyslexia, it is the disability or inability to read ng maayos. Nagkakaroon ng difference or interchanging letters do sa word na binabasa. O kaya naman, for example, yung letter W ay laging napagkakamalan into letter M. So, yun yung madalas nagiging problema kapag nagbabasa. Next is yung tinatawag nating dysgraphia. Pag sinabing graphia is writing naman siya. So, kung kanina reading, ito is about writing. So, hindi siya masyadong kilala kasi hindi naman masyadong maraming tao ang meron nito. Pero, there are sa stats, merong mga siguro 10, sa out of 10 students, merong 2 na merong ganito. Hindi lang masyado napapansin. Ano ba to? Pag sinabing dysgraphia, yung letters na sinusulat ay nagkakaiba-iba rin. So halimbawa, commonly, yung magkakamukhang letters. For example, letter B, ang isusulat ng bata, ay lagi na nasusulat letter D o kaya baliktad. Kung ang isusulat ng bata ay letter D, ang nasusulat niya ay letter B. Yung third naman ay tinatawag natin dyscalculia. Ito naman yung disability or difficulty when it comes to numbers and operations. For example, ang isang bata ay nagsulat ng number 6, pero dapat talaga ang isusulat niya ay number 9. So, sa mga teachers, medyo hindi natin napapansin yun dahil sa tingin natin, di lang kaya ng bata isulat. Pero sa totoo lang, yun ay isa ng disability ng bata. Or, sabi ko kanina, operations, hindi nila kayang gamitin yung mga simple operations, yung addition, subtraction, multiplication, and division. Hindi nila kayang gamitin yun dahil nga doon sa disability. Ako ng elementary, ako ay lagi napapagalitan ng aking guro kasi una madaldal ako. Mas madaldal para ako sa babae. Tapos, mga grades ko, hindi naman kataasan. Mas lalong hindi naman ako outstanding sa klase. Madalas nagkakating pa nga ako nun kasi tinatakbuhan ko palagi yung teachers ko. Pero napansin ng guidance counselor namin na hindi naman ako ganun kaibigan. Sadyang yung atensyon ko lagi lang nakatuon sa ibang bagay at meron na ako mga gustong gawin na hindi gustong gawin ng mga classmate. Nung elementary ako, may mga barkada ako na kaparehas ko ng sitwasyon. So, lagi kami magkakasama. Pag nagkakating, hindi na namin laro. Pero kung mas napansin ko sa amin, pag yung mga intricate na bagay ang ginagawa namin, mas nakikita ko na nag-i-excel kami. Like, nagagawa namin maglaro ng mga building blocks sa murang edad na hindi naman ginagawa ng mga klase namin. Tapos, trinay din akong isali ng teacher ko sa quiz bee sa math. Himala kasi nag-third place ako pero hindi naman ako talaga mathematician sa school namin. So with the question, ano yung mga approach kung paano i-address itong mga disabilities ito? The first thing na kailangan gawin ay i-observe muna yung bata. Ito yung tinatawag na observation or diagnostic stage. So, pag in-observe yung bata, unti-unti, bibigyan ng mga test o kaya during the lessons, papansinin kung anong mga kailangan ng bata, ano yung problema sa kanya. Hindi ka pwede agad mag-conclude
na dahil sa unang exam pa lang o isang part ng observation mo ay yun na agad yung kanyang disability. Of course, over time, ito ay marirealize natin na yun pala talaga yung kailangan niya. Kasi pag nag-conclude tayo, baka magkamali pala tayo ng bigay kung ano yung kanyang talagang problema. So, after no observation, pupunta naman tayo doon sa tinatawag na intervention. Pag nalaman na natin kung ano talaga yung kanyang disability. Pag sinabing intervention, ay dito na tayo pupunta sa tinatawag nating different approach sa pagtuturo. So kung ang bata ay meron talagang disability sa pagbabasa o tinatawag na dyslexia, ay tayo ay gagawa ng paraan paano ba natin masusolusyonan siya. Yun yung intervention. So pag sinabing meron na siyang ganun, hindi na tayo pupunta doon sa traditional teaching. So kung tayo ay dati ay nagpo-post ng visual aids at alam natin na ay yung bata na yun o may mga bata tayong tinuturuan na merong dyslexia, this time, gagawa tayo ng paraan. Halimbawa, film viewing, film showing, para mas maintindihan nila yung lesson aside from posting visual aids na nahihirapan silang intindihin. Pangalawa, ay meron naman tayong tinatawag na abstraction. Ito yung paraan na kung saan may mga bata na natututo sa pag nakikita nila na ginagawa yung nile-lesson sa kanila. So, hindi na siya traditional teaching, pupunta tayo doon sa abstraction o tinatawag na learning application. Diretso apply kung ano yung natututunan ng bata. Ang pagbibigay ng oras ng guidance counselor namin sa amin, nagbunga naman kasi doon mas nakilala namin yung sarili namin na hindi naman kami bobo. Sadyang may ibang paraan lang kami para matutunan ng mga bagay. So, inintroduce niya sa amin yung e-learning o yung paggamit ng multimedia sa pagtuturo. Doon ko unang na-experience yung panonood ng TV para makakulot ng mga informasyon tulad ng pagpapalabas ng Hiraya Manawari, Bayani, Mahikinig, Sineskwela. Yun, tapos dahan-dahan natuto naman kami gamit yun at sinimulan ko rin gawin yun sa sarili ko. Nanonood ako sa bahay. Hanggang yung mama ko, nasanay na every morning Saturday, ginigising ako ng maaga para matuto ng palabas. Meron tayong tinatawag na levels kasi bago natin bigyan din ng approach. Kung ang bata ay medyo mababa lang ang level ng kanyang disability, pwede pa siya doon sa mainstream schooling na tinatawag natin. So, kasama niya pa yung mga normal na mga bata na walang disability. At doon yung may intervention. Pero kung yung bata ay mataas na yung level ng kanyang disability, kailangan na siya magkaroon ng individual intervention. Wherein, kailangan nakafocus ka na talaga sa kanya para ma-overcome niya yung kanyang disability. At matutunan niya na meron din siyang kayang gawin na hindi rin tugma o hindi rin parehas doon sa nangyayari doon sa mga normal na estudyante. Sinasabing may learning disability si Albert Einstein, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang makamtan ang kanyang kinalalagyan ngayon. Paano nga ba na-overcome ni Albert ang kanyang learning disability? Nang basahin ko kanyang talambuhay, isang bagay ang hindi nawala sa kanya, ang hiling niya sa pagbabasa. Dahil dyan, na-overcome niya ang kanyang kakulangan sa pag-aaral sa eskwela. Dahil din doon, nakuha niya ang mga impormasyon na kakailanganin niya sa mga scientific studies na kikilalanin natin ngayon. Napatunayan na na-overcome ni Albert ang kanyang learning disabilities dahil sa mga scientific studies na ito. Bigyan lang natin din ng linaw na ang learning disability does not have a direct relation when it comes to the students or the kids' IQ. Pero, it does affect. Okay? Ibig sabihin, may pagkakataon na naaapektuhan niya lang yun dahil nabablock niya kung paano tumanggap ng knowledge yung bata. So, in general, ang learning disability ay hindi hindrance sa bata para mag-aral siya, kundi dapat ay ma-overcome niya ito sa tulong ng kanyang sarili. Hanapin niya ang mga
paraan kung paano siya matututo instead of dun sa normal na o traditional na pagtuturo ng teacher. At ito rin ay katulad din para sa mga magulang na tulungan natin ang ating mga anak. Kasabay na rin ang mga guro. Paano ko na-overcome yung learning disability ko? Una, in-accept ko na may kakulangan ako or medyo mahina ako sa pag-intindi ng mga subjects ko nung nag-aaral pa ako. So, ang ginawa ko humanap ako ng mga paraan kung saan pwede ako matuto kahit nasaan ako. Well, nung time na yon mas madalas ako sa bahay. So, TV, mga libro na puro pictures, and nagtatanong ako palagi sa mama ko. Yun, nadagdagan yung information sa natitake ko, and mas naging okay ako sa school. Pangalawa, napakahalaga na makakuha ka ng suporta mula sa mga tao sa paligid, lalo-lalo na sa bahay at sa mga kaibigan. Kasi kung wala sila, mas mapipressure ka na sumabay sa ibang tao na normal naman kung paano mag-aaral. So ako, nandiyan ang magulang ko, ang mama ko, mga tita at tito ko, na lagi akong ginagabayan pagdating sa pag-aaral ko. Tsaka puro sila pasensya sa akin. Lalo na yung mama ko, pagdating ko ng college, niyayaan niya ako mamili ko ng gusto kong course para hindi ako mapipilitan kung ano man